Walang balak si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian na harangin ang mga hahamon sa 2026 national budget. Pero bukod sa anti-EPAL provisions, tiniyak ng senador na bantay sarado ng Kongreso ang paggasta sa pondo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Dinepensahan ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian ang 2026 national budget. Sa kabila ng mga paratang na may red flags daw ito, una nang ipinaratang ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na tila giniling lang ang di umano'y pork sa budget pero mataba pa rin daw ang pondo. Reaksyon ni Gatchalian, lahat naman daw ng nangyari sa budget process kabilang ang debates at hearings na isa publiko. Kanya-kanyang pananaw kung ito ay maayos, ito ay hindi maayos, but that's a policy issue. No, pwede tayo magdebate sa policy issue ng buong araw o buong linggo, pero ang importante, walang debate dito sa korupsyon. No? Dahil itong budget na ito, sinigurado namin na corruption-free at hindi pwede maabuso. Vinitaw ni Pangulong Bongbong Marcos ang 92 sa 243 billion pesos sa unprogrammed o standby funds. Ito na ang smallest unprogrammed budget mula 2019. Pero may natirang 150.9 billion na allocation para raw sa foreign assisted projects, risk management at revised AFP modernization program. Una nang sinabi ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na balak questionin ang constitutionality ng unprogrammed funds kapag hindi vinito ng Pangulo ang buong pondo nito sa national budget. Nirerespeto ni Gatchalian ang magiging desisyon ni Erice at ng ilang mambabatas kung dudulog sila sa Korte Suprema. Pero targeted naman daw ang natirang unprogrammed appropriations at malabong makakalusot ang mga problema gaya ng sa flood control. Yung loan proceeds pupunta sa foreign assisted projects. Yung AFP modernization, pangbili natin ng bagong kagamitan. Yung risk management, ginagamit to kung merong mga kontrata na hindi naayos at ginagamit itong pondo para bayaran ng mga suppliers. No? Pero even in risk management, actually maliit lang yun. No? So in other words, itong tatlo na ito, walang possibility na maabuso ito kasi very targeted siya. Dati nang itinuring ang unprogrammed funds bilang mala-pork barrel dahil sa paglobo nito at pag-abuso umano ng mga mambabatas para sa pansariling kapakanan. Nang pumutok ang flood control scandal, ilan sa mga natuklasan sa unprogrammed funds ay ang sagip na source umano ng pondo ng maanumalyang infra projects at di umano'y kickback para sa mga mambabatas. Ang pinakamahalaga na wala na sa program ay yung sagip. No, that's na tinanggal ng Senado. Actually, Senado nagtanggal niyan. That's worth about 80 billion. Nasa kamay na raw ng executive ang implementation ng projects ngayong taon. Isa sa mga probisyong pinaalala ni Gatchalian na nasa 2026 budget ang pagbabawal sa mga umano'y EPAL na politiko na mag-distribute ng financial assistance sa publiko. Linagay rin namin doon na lahat ng departments should come up with guidelines. Ngayon kasi, nung tinignan namin yung mga departments na may guidelines for anti-EPAL, dalawa lang ang meron, DSWD at DOLE. Ngayon, lahat ng departments mandato na gumawa ng anti-EPAL guidelines. At dahil education budget kung tawagin ang pondo ngayong taon, asahan na raw ang dagdag teachers, tutors at feeding programs sa public schools na dagdag tulong din para sa mga magulang. Nakakuha ang education sector ng biggest allocation na nasa 1.3 trillion pesos. Halos 1 trillion ay nasa DepEd. Mag-organize daw ng isang joint congressional oversight body ang ilang mga senador at House members para sa projects sa 2026. Ilan sa kanilang mga susuriin o babantayan ay ang underspending ng mga ahensya, ocular inspection sa mga ospital, irrigation projects at iba pa. Kapag may napansing irregularities, maaari silang magrekomenda ng budget decisions sa ehekutibo. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.